Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Speaker, o di tapos na. Ay hindi, kinakailangan natin imbestigahan to para yung prangkisa nila kung karapat dapat pambigyan. Lahat ng usapin maliliit. Patol kayo, pinalalaki ninyo. Real talk po yan. Maliliit na usapin, pinalalaki ninyo. ICC, nagsalita na Pangulo dati. Hindi ko na alam kung bakit tumahimik na naman ngayon. Pag-aaralan na lang daw. Nagsalita na si Solgen, Menandro. Ano ba pa apelyido ng Menandro? Galvez? Menandro Guevara, nagsalita na walang jurisdiction. Ano pa hindi niyo maunawaan? Nagsalita na DOJ. Ano pa po? Mga representative, mga taga-house. Matatalino po kayo, kaya po kayo congressman. Ano po ang hindi niyo nauunawaan doon? Sinabi na po ni Guevara na walang jurisdiction. Sinabi na po ng DOJ, walang jurisdiction. Ano pa po ang kinakailangan niyo? Naipasa nyo pa rin. Okay lang yan. Ipasa nyo na naipasa. Ano pa? Wala namang katuturan. Pag-usapan na lang ng pag-usapan para yung ibang mga dapat usapin, wag nang pag-usapan. Sa totoo lang po, no? Yung pagpapapasok ng ICC, given na kagad na may kasalanan si Duterte kaya tayo papapasok. Ang tanong, masama po ba ang war on drugs? Tapatin na natin mga kapatid, wag na tayo magbulahan. May mga namatay po sa war on drugs. Tama po. Ang tanong, masama po ba ang war on drugs? Yung po bang ginagawa ng mga sundalo laban po sa mga NPA? Masama rin po ba? May mga namatay po bang NPA? Meron po. Masama po ba yung ginagawa ng sundalo? Dahil may napapatay na NPA? Talaga po ba kayong mamamayang Pilipino? Tayo pong mga Pilipino. Talaga po bang natakot tayo na nag-war on drugs? Talagang wala natuwa sa atin? Talaga bang ang war on drugs sa atin ay sinumpa ng mga Pilipino? Talaga bang ang war on drugs talagang isinumpa natin? Nagkagulo ba ang Pilipinas dahil sa war on drugs o kabaliktaran? Hindi ba nagkaroon tayo ng kapayapaan dahil sa war on drugs? Hindi ba nung naglunsad ng war on drugs, natuwa ang mga Pilipino, nawala yung mga adiksyonist, natakot? Bakit po pinasasama ninyo ang war on drugs? Kailan po naging masama ang war on drugs? Ibalik po natin yung usapan dito. Hindi po masama ang war on drugs. Ito po ang nagpatahimik sa Pilipinas. Ibalik po natin, totoo po ba? Nabuhat yung nag-war on drugs, nagtago na tayong lahat mga Pilipino? O nabawasan ng krimen? Tumahimik ang Pilipinas? Pwede na ulit tayo maglakad ng gabi. Bakit po yung magagandang proyekto ni Tatay Digong sinisiraan nyo lahat ngayon? Ang naninira po kay Tatay Digong yung mga pinalitan niya sa tungkulin, yung mga dilawan at mga kakamping. 'Di ba? Yan po ang naninira kay Tatay Digong ngayon at saka yung mga tao ngayon sa pamahalaan. Bakit? Simple lang. Kung wala kayong magagawang proyekto katulad ni Tatay Digong, ang tanging gawin nyo, o yan, magsalita kayo lahat ng mga vlogger. Sige, siraan nyo. Siraan nyo lahat. Pasasamain nyo na lang si Tatay Digong kasi hindi nyo kayang ituloy yung kanyang mga ginawa. Pasamain na lang natin. Katulad ng pagpapasama ng mga dilawan sa tatay ni Pangulong Marcos. Pinasama yung martial law hanggang sa sumama na. Sino po yung mga galit na galit sa martial law? Yung mga hindi po umabot sa martial law. Ang problema, umabot tayo lahat sa war on drugs . Naranasan natin lahat yung war on drugs.
At natuwa tayo. Doon ako nasasaktan. Bawal po palang magkaroon ng matinong pangulo. Bawal po palang magkaroon ng pangulo na hindi nagnakaw sa kanyang tungkulin. Bawal po palang magkaroon ng isang pangulo na napakaraming proyekto para sa ating bayan. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi yung inutil na pangulo nung dinatnan niya, si Pinoy, magagalit yung mga tauhan ni Pinoy. Kaya ang ginagawa ng mga tauhan ni Pinoy matagal ng panahon, sinisira lahat ng legacy ni Pangulong Duterte. Ginagamit ang media. Ngayon, dahil hindi maituloy ngayon yung mga proyekto niya, sirain na lang. Palabasin na lang na demonyo. Sa totoo lang, biglang masama na ngayon ang ginawa ni Pangulong Duterte. Etong gobyerno na to, tandang-tanda ko pa, unitin tayo, di ba? Ano po ang sinasabi nila? Itutuloy namin lahat ng magagandang proyekto. Pangit pala yung proyekto. Sinabi nyo na itutuloy nyo, pangit pala. Pinasasamahan nyo na lang ngayon dahil hindi nyo kayang ituloy. Yan lang po yan. Kung hindi kayang gawin yung ginawa ni Pangulong Duterte, may paraan para palutangin yung kanilang mga naging Pangulo. Yung naging Pangulo si Pinoy, palpak, alam natin lahat. Kaya nga hindi nanalo si Rojas eh. Kaya nga hindi nanalo yung mga Dilawan. Dahil palpak yung pamumuno niya, siraan na lang nila. Para hindi naman lumabas na napakaganda ng kung sino yung Pangulo na hindi magnanakaw, ang pamilyang Duterte, hindi nagnakaw, siraan na lang natin. Ikumpara nyo nga, yung bahay ni Pangulong Duterte, nakita ko, bahay ng driver ni De Lima. Kinumpara sa bahay ni Duterte. Hulaan nyo kung sino mas maganda yung bahay. Yung driver ni De Lima. Huwag na nating sabihin kung sino yung driver niya. Tignan nyo po, ikumpara nyo. Driver pa lang ni De Lima. Sobra naman. Sobra naman. Sobra na. Ang pang-apin nyo sa mga Duterte. Hindi nyo kayang pantayan yung ginawa ni Pangulong Duterte, huwag nyo nang siraan. Naaawa po ako eh. Yun lang din kasi yung way nila mga kaibigan para ibaba ang Duterte. Yung gagawa nila ng kwento tapos sisiraan nila, di ba? Pag hindi tumakbo si Inday Sara Duterte, hindi tayo worth, tayong mga Pilipino, the way we treat the Dutertes, no? Wala tayong karapatan na magkaroon ng matinong pinuno. We deserve this kind of leadership. Why? Tignan nyo kung anong ginagawa natin sa mga matitinong pinuno. Pinalalabas lang natin. May kaso ba si Sara Duterte ng pagnanakaw? Si Pangulong Duterte, may kaso ba ng pagnanakaw? Wala. Bakit? Hindi sila nagpayaman sa kanilang posisyon. And yet, tignan nyo yung ginagawa natin. This is how we repay yung tapat na liderato. Pasamain ang imahe. Bakit dapat pasamain? Hindi nila kaya eh. Hindi nila kayang tapatan eh. Hindi nila kayang ituloy eh. Pasamain na lang. Pro-China kasi. Si Duterte. Mamamatay tao kasi. Eh yun naman pala pro-China, mamamatay tao, masamang tao, masama lahat ng ginawa. Eh bakit? Nung nangangampanya, sinasabi ninyo na itutuloy nyo yung ginagawa kung panay kasamaan naman pala. Naaawa po ako. Ako, sabihin ni Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa 2028, okay na sa akin. Kasi uulitin lang nila to eh. Pag naglingkod si Sara Duterte, napaganda niya Pilipinas, maraming proyekto. Pag natapos yung termino ni Sara Duterte, ganyan din ang gagawin sa tatay niya. We don't deserve ang matitinong pinuno katulad ng mga Duterte. Kaya itong namang nangyayari sa atin, namnamin nyo. Gusto nyo to eh. Di ba? Kinakantsawan nyo pa, di ba? Maudigs pa kayo nalalaman. Tinuturing yung kriminal, papapasukin yung ICC. Ang question, dapat ba siyang ihablaman lang?
Dapat ba man lang siyang makakita ng korte man lang? Dapat nga parangal ang binibigay natin sa mga ganitong pinuno. Pinaparangalan natin mayat maya. Kung sino yung mga inutil. Kay Tatay Digong mga kaibigan, bagay na bagay sa kanya yung parangal. Ayaw kasi nilang madaig yung mga kainutilan nila. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.